Okay, tapos na tayo sa trabaho, uuwi na tayo. So if you don't know, naglalakad lang ako papunta sa trabaho ko at pauwi. Dahil binenta ko na yung kotse ko, so lakad-lakad na lang tayo. Which is good for us, diba? Pero sa habang sa paglalakad ko, may napansin ako or may napapansin ako dito sa UK na sana meron tayo sa Pinas. So today yan ang papakita ko sa iyo kung ano yung mga napapansin ko. There are few things siguro for today, tatlo lang siguro yung i-mention natin na napapansin ko na wish ko lang sana one day mangyayari rin sa Pilipinas. So the first thing siguro na gagawin natin o napansin ko yung mga tawiran, yung mga traffic lights na may tawiran. So gagawin natin, tuwing may makikita tayong tawiran, tatawid tayo. Bilangin natin kung ilan ang tawiran na makikita natin na may stoplight, hindi yung basta tawiran lang na may stoplight. Tara, let's go! Ito palang walk natin is about 3.2 to 3.4 kilometers. Alam ko yan kasi araw-araw nga ako naglalakad. Ang gagawin natin during that time, bibilangin nga natin kung ilan ang matatawiran natin. Again, ginagawa ko to mga around 32 to 35 minutes yung distance na yun. So let's see. Oh yeah, binakit na tayong unang tawiran. Oh, tingnan mo Dalawa kaagad. Isa dito, which is this one, sa side na to. Pero doon tayo sa kabila. Tama mo, tawiran 1. Oh, sige. Hindi tayo tatawid doon Medyo pass muna tayo doon. Pero dito, kahit out of the way, tatawid tayo dito. O yun, sakto nag-stop. Sakto nag-stop. Tignan natin. Hindi pa. Push natin. Okay. Tawid 1. Or traffic light number 1. Ganun ba gagawin natin? Sige, 1. Kung napanood mo yung isang vlog ko, dito ako madalas tumalakad papunta sa High Street, yung nga sinabi ko noon. Pero normally, doon ako sa kabilang side. So dahil ang challenge nga ngayon tatawid tayo pag nakakita tayo ng tawiran. So nandito ako sa kabilang side. So first time kong maglakad dito sa kabilang side So kahit na medyo patawid-tawid tayo, ayun nga ang challenge, diba? Tatawid tayo, ilan ang matatawiran natin. Para malaman natin from my work to my house, ilang tawiran ang makikita natin na may traffic lights. Okay, number 2. Okay. Okay. Number 3. Ilang pindot na tayo. Number 3. Wait lang tayo. Okay. 3 na. Ang ganda niyan, no? Pag summer, ganito ang ganda. Oh, lovely. Akala ko, diretso na ako dun. Meron pa palang isa. So, kailangan tayong tumawid. Unfortunately. Kailangan tayong tumawid. So, on this one, walang traffic light. I mean, walang pintutan. Pero may traffic light. So, kailangan with caution. So, sige na tayo. Nalimutan ko na kung kailan na tayo. Sige, mamaya pag in-edit ko, lagay ko na lang yung numbers ko na kailang tawid na tayo. Okay, pinlay pa ko kanina yung video, pang 5 na to. I hope tama yung bilang ko. So, we're on number 5. Ang dami palang tawiran. Hindi ko napapansin. So, we're on number 5. So kung titignan mo kasi, very busy tong lugar na to. Diba? Dahil high street nga So kung nagda-drive ka, talaga mababad trip ka dahil ang daming stoplight Kasi yung mga tao tawiran ng tawiran, diba? Pero pinaprioritize pa rin nila
ang tao kaysa sa sasakyan. Dahil nga busy street to, kailangan tumawid yung tao balik-balik, kaya madalas traffic dito pagka peak hours. Ayun, habol tayo. Number 6. May pumindot. Number 6. Okay. Number 7. Ayan. Pagilan natin. Number 7. Number 8. Grabe ka piraso, dami tawiran. Number 9. Yeah. Okay. Number 10. Oh, itakbo tayo. Grabe yung high street na yun. Nakailang tawid kagad tayo doon. 5 ata. Ang daming tawiran talaga ron. Kasi nga busy, di ba? Nakakasampu na tayo. Halfway pa lang tayo. So, hindi ko alam kung ilan pa makikita nating tawiran, no? Traffic lights. Okay. Next. Number 11. Oh, may ganito pa rito, ha? May bike. So habang nagbibilang tayo kung ilan pa nating tawiran, napadaan ako sa isang park dito. Very common sa UK yung mga ganitong parks. Hindi naman siya talaga parang big park, pero sa neighborhood talaga makakita ka ng mga ganitong maliliit na park, which is very very common. Ang dami mo makikita, siguro kada street halos meron parang ganitong park. So this is cool, tingnan mo. May timer. Tapos, merong maliit na truck na pwedeng takbuhan yung mga bata. O, di ba? May tinatakbuhan silang ganyan. Tapos, may timer. Tapos, syempre, siguro yung mga magulang or kung gusto magpahinga, may mga benches. O, ikot to. Tingnan mo. May pedestrian lane. Tinuturuan ka na kung paano tumawid, O, paikot. Oo nga, Tapos, may roundabout. Which, again, another topic soon. So, roundabout yan. And may tawiran. Tignan mo. Pedestrian lane. Oh, hinto ka, ha? Ayos, diba? Pedestrian lane. Tuturuan mo na yung bata kung paano huminto at tumingin sa kaliwat kanan bago tumawid. Galing, ha? Okay, papunta na tayo dito sa parang playground nila. Tara, pasok tayo. Oh, 'di ba? May playground. Wala masyadong bata kasi siguro may pasok or masyado pang maaga. Pero sa hapon, I'm pretty sure maraming tao dito. Para sa vlog. Ang laki pala nito. Akala ko maliit na park lang. In fairness, malaki siya. Pag napapadaan kasi ako rito, marami ako nakikitang nagpapalakad ng aso, nagpapatain ng aso Talagang hindi ko talaga siya naiikot Ngayon pa lang talaga ako pumasok ng maigi dito. Diba? May basketball court. Oh? Tsaka tennis court. Pool court, Sayang wala akong dalang bola. Pero next time alam na natin, may basketball court pala malapit sa bahay ko. Pero di ko alam yun, Iniisip ko kung ano to. Yung pala, parang arm pang exercise. Ano kaya ito? Yung pala yun. This one talagang hindi ko alam kung paano nilalaro to. I guess driving.
O sige, lakad pa tayo. Tingnan natin. I think ito na yung dulo nito eh. Pero ikutin natin doon. Let's see kung ano meron doon. Bumalik na tayo. Wala pala. Residential na yung area na yun. So, kung doon ka nakatira, doon ang pasok mo. Ako sa Main Street ako pumasok eh. So, tara! Tuloy tayo sa ating mission of the day. Here's the thing na talagang hindi na natin nakikita siguro sa Pilipinas. Yung post box. Diba? Wala na ata tayo sa Pilipinas itong post box. Dahil digital na nga tayo eh. Pero dito sa UK, tradition na to, old culture na tong post box na to. Iconic nga to eh. Diba? Okay, so tawiran uli. May choice tayo. Pwede tayong tumawid doon o pwede tayong dumiretso. Pero tingin ko, didiretso tayo kasi ito yung way ko eh. Huwag na natin bilangin yun ha. Dito na lang tayo magbilang. Okay, nakago. 12. Nakago uli. 13. Oh, press tayo. 13. Oh, go na. 14. 14 na kaagad dun ah. Eto, pwede ito. Pwede tayong tumawid dyan kasi mapupunta na tayo sa kabilang kalsada. So, pwede. Ayan o, papuntang motorway. 15. Tawiran uli. 60, tabi na tayo. 16. Tama ba yung bilang ko? Kung mali yung bilang ko, nilalagay naman tayo ng numbers dito sa screen. Pero patingin ko na sa number 16 na tayo. And ito na siguro yung last natin. Number 17. Oh, ayan, nandito tayo sa bahay. So, all in all, naka 17 na tawid tayo or 17 na traffic lights. Hindi ako sure pero tingin ko nga 17. Isipin mo, sa 3.2 or 3.4 kilometers, about 35 minutes, 17 na traffic lights na pwede kang tumawid. Isipin mo yun, sana one day maging ganun sa Pilipinas, no? Wish ko lang talaga yun. Pero meron pa tayong isa. Bago tayo talagang tuloy umuwi, meron pa tayong meron pa ako isang papakita sa iyo. Ito ang papakita ko sa iyo. Ang mga bin or basurahan. Na-vlog ko na dati ito eh. So, pinoprovidean ka ng government ng basurahan para i-segregate mo. Ang black is general waste. Ang green ay pang garden waste. Meron pa rito, pakita ko sa iyo. Pasok na nga natin itong green. Dito kasi namin nilalagay ang aming basurahan. Ayan, nalipat na natin. So, ito naman brown para sa mga bottles. Tapos yung blue para sa mga papel or papers. Ayan o. Sinesegregate mo siya. At yan, may mga araw yan. May mga araw yan kung kailan ko kolektahin. Hindi yan sabay-sabay o every week pare-parehas. Like for today, every Wednesday kami. For today, general waste at saka garden waste. So, yan yung mga napapansin ko pagka naglalakad ako dito sa UK. Na napansin ko, sana ganun din tayo sa Pilipinas. Ano? Yung siguro yung dream ko or wish ko one day na mangyari sa atin sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo itong video na to, please like and subscribe naman. And hit mo na rin yung notification bell button para ma-notify ka next time na mag-upload ako ng bagong video. Again, this is your Pinoy Vlogger and I'll see you in the next one.